Ipinagpaliban ng MMDA ang pagpapatupad ngayong araw ng 60 km per hour na speed limit sa lahat ng pangunahing kalsada sa Metro Manila, pati na ang pagtatanggal ng window hours sa number coding. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, kailangan pa kasing i-publish sa dalawang major newspapers ang bagong polisiya na yan, information campaign, at i-register sa UP Law Center for registration. Ganon din ang bagong polisiya sa coding na wala ng window hours sa buong Metro Manila. Ipatutupad dito after 15 to 20 days, sabi ni Assistant Secretary Celine Pialago. In fact, walang nakita ang GMA News na nanghuhuli ng speeding kanina kahit mismo sa Commonwealth Avenue na matagal nang may 60 kph speed limit. Umandar ang GMA News ng 60 kph at napakaraming nilampasan kami. Mapakotse, motor, jeep, napakaraming lumalabag sa speed limit. 1,200 pesos dapat yan kung nahuli. Sa Quezon Avenue, ganun din. Pag green ang traffic light, una-unahan ang sasakyan. Sabagay, wala pa namang speed limit niyang Quezon Avenue. Pero kung papatupad yan, 15 to 20 days from now, ay 1,000 pesos. Magkaiba, no? Ang Commonwealth kasi ay nakabase pa sa old resolution, kaya 1,200. 1,000 yung mga ipapatupad in 15 to 20 days in other highways of Metro Manila. Ang dahilan ng 60 kph speed limit traffic ay para mabawasan ang 42 daily average ng number of accidents sa EDSA at 257 ang daily average sa buong Metro Manila. Karamihan ng mga aksidente niyan ay nangyayari tuwing madaling araw kung kailan walang enforcer. Kaya paano ba ipatutupad ang speed limit kung walang enforcer ng late night hanggang madaling araw? Dahil kulang sa pondo ang MMDA, pambayad ng night shift at overtime pay. Sabi ni Pialago, pag-aaralan nila kung saan mas makatitipid, magpa-overtime pa ng mga tao o bumili na lang ng at mag-install ng stationary speed gun. MMDA has 15 to 20 days to figure this out. Rafi? Maraming salamat, Mark Salazar.